So, good morning ma'am and sir. So, pag-uusapan natin dito is about Microsoft Excel and performing arithmetic operation and sorting data and creating a chart. So, dito sa column A is meron tayong mga random numbers. Then, dito naman sa column B is mga random colors, example of text. So, ang una natin gagawin is yung arithmetic operation. So, unahin natin ang addition. So, una is maglalagay tayo ng equal sign dito. So, then simulan na natin. So, maglalagay naman tayo ng numbers na gusto nyong i-add. Then, maglalagay lang tayo ng equal sign. Then, click the first number. Then, maglalagay tayo ng plus sign. Then, click the second number. Then, after that naman is click naman natin yung enter. Then, lalabas na ang answer. So, next is subtraction. So, maglalagay lang ulit tayo ng numbers. Then, minus natin ito. So, same lang siya sa mga nauna. Sa addition, maglalagay lang tayo ng equal sign, then click the first number, then add the minus sign, click again the second number, then pagkatapos click the enter, then lalabas na ulit yung sagot. Then next is multiplication. So parang yung mga nauna lang, maglalagay tayo ng number, then maglalagay ng equal sign, then click the first number, then maglalagay tayo ng asterisk sign, then click ulit natin yung second number, then ulit lang click the enter, then lalabas na ulit yung sagot. So sa last is division. Maglalagay lang tayo ng number, then maglalagay ulit tayo ng equal sign, then click the first number, then maglalagay tayo ng slash, then click the second number, click ulit natin yung enter, then lalabas na yung answer. So next naman natin gagawin is yung sort. Iso-sort natin yung numbers, itong mga ito. Then ang gagawin natin dito is i-arrange natin siya from smallest to largest. Then para magawin double click lang natin, then piliin lang natin yung 10 ito. Then click the right button, yung button ng mouse. Then after nun is i-click natin yung sort. Piliin natin yung sort. Then pagkatapos natin sort is piliin naman natin tong smallest to largest. Then ayan, naka-arrange na. So next naman natin is itong mga colors, yung mga text. Ang gagawin naman natin is sort text. Same lang siya sa ginawa natin. I-sort naman natin siya alphabetically from A to Z. Then double click ulit, then piliin ulit natin lahat, then click the right button ng mouse, then click ulit, i-click ulit natin yung sort, then piliin ang A to Z. Then yun, naka-arrange na siya from A to Z. Then sa last part naman is gagawa tayo ng chart. So yung data na gagamitin natin is yung mga galing dito sa column A. Sa paglalagyan ng chart is pupunta tayo dito sa insert. Then ito yung mga different type na chart na pwede natin gamitin, pero ang pipiliin natin is yung pie chart. Then i-click natin, then para mailagay yung data is click lang natin tong column A, then pipiliin natin lahat, then may makikita tayo na apply ito, then click lang natin, then lalabas na yung pie chart na galing sa column A. Yun na, ito na yung data na gagamitin natin. Then pagkatapos nun is papalitan lang natin yung title ng full name natin. Yun na, tapos na. Thank you for watching.